Tatlo pa pong senador ang madaragdag sa mga irerekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na makasuhan kaugnay ng questionabling flood control projects. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, bago sumapit ang Pasko, may makukulong na sangkot sa anomalya. Saksi, si Ivan Mayrina. Mahiya naman kayo. Mahigit 3 buwan na mula nang sabihin niya ni Pangulong Bongbong Marcos na sinundan ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Pero wala pa rin nakukulong. Pagtitiyak ngayon ng Pangulo, wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Ay sa Pangulo, may 37 individual na sangkot sa flood control scandal base sa unang batch ng case referral ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman. Ito ang mga naimbestigahan na at may nakalap ng ebidensya. Hindi tinukoy ng Pangulo kung sinong kabilang sa listahan. Pero kabilang sa mga nirefer ng ICI si dating Congressman at Appropriations Committee Chairman Zaldico na hanggang ngayon ayaw magbalik bansa dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Ibang usapan naman ang tungkol sa dating speaker at pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez na iniugnay din sa kontrobersya. Wala pa raw kasing ebidensya laban sa kanya sa ngayon. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Bukod sa pagpapanagot sa mga may sala, layon ng gobyerno na mabawi ang mga pondong ibinulsa sa mga anomalyang flood control projects. Sa ngayon, nasa 6.3 billion pesos na ang naipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Hinahabol na rin ng BIR ang mga sangkot para sa mga hindi nabayarang buwis at i-auction na rin ang milyong-milyong pisong halaga ng mga sasakyan na mag-asawang diskaya. Pagtitiyak ng Pangulo, mas lalaki pa ang halagang mababawi sa mga susunod na araw. May mga ginagawa na rin daw na reforma ang mga ahensya ng pamahalaan para maging mas transparent ang mga transaksyon sa mga proyekto at hindi na maulit ang mga ganitong anomalya. Pero babala ng Pangulo, pauna pa lamang ang mga mananagot dito sa anomalya at may mga susunod pa. Sa pagpapatuloy na investigasyon ng ICI, 3 senador pa raw ang irerekomenda nilang kasuhan kaugnay sa mga flood control project. Hindi tinukoy ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. kung sino sila. Iba pa ito sa naunang rekomendasyong plunder at graft laban kina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Isinumiti rin ng ICI ang kalima nitong rekomendasyon sa Ombudsman. Ang kasuhan din ng graft, malversation at iba pang kasong kriminal, sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, Engineer Ernesto Galang at 3 pang opisyal ng DPWH Bulacan. Kaugnayan ng 74 million peso ghost flood control project sa Hagonoy, Bulacan. Pinakakasuhan din ang may-ari ng contractor na Darcy and Anna Builders and Trading na si Darcy Kimel Respecio. Ang rekomendasyon ay base sa report ng Commission on Audit o COA na nagsabing walang istrukturang itinayo sa lakosyong sinabi sa proyekto kahit pa binayaran nito at idineklarang tapos na Oktubre ng isang taon. Pinakakasuhan naman ulit ang kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Banoan na nasa labas na ng bansa ngayon at mga dating DPWH Undersecretaries Roberto Bernardo at Catalina Cabral. Wala pang pahayag ang mga inirekomendang kasuhan. Bukas naman magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga flood control project. May nakuha umanong impormasyon si Senador Amy Marcos na magpapakita umano roon si Ko. Nakondin siya na umapir ng Zoom, pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Nabalitaan natin dati na si Martin Romualdez ay a-appear sa Blue Ribbon. Nagbago rin ang isip. Tignan natin kung magbago rin ang isip ni Saldi. Pero since tinatanong ninyo kung sino yung VIP, sa pagkaalam ko yun. Pero sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi na niya itinuloy ang plano na imbitahan si Ko na dumalo sa pagdinig via Zoom. Anya,
kung pagbibigyan si Ko na online ang pagdalo, baka magamit umano ni Ko ang pagdinig para sa propaganda. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.